yun ang naging tema ko, yung hiwaga ng pananampalataya. Dahil sa matibay na pananampalataya at pananalig, wala pong imposible na gagawin sa atin ng Panginoon. Kahit na sa oras na yun, sabi mo, mamamatay ka na, wala ng pag-asa, hindi po pala natin pwedeng sabihin yun na sa ating sarili lamang, sapagkat mayroon po palang Diyos na nakakaalam kung anong marapat para sa atin. Kaya po, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat nadako tayo sa lugar na ito, kung saan nga ipinakikilala ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu, na manalig lamang tayo, makipagniig tayo sa pamamagitan ng panalangin. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo magkakaroon ng pangamba saan man tayo dumako. Batid natin na mayroon Diyos na nakasubaybay sa atin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawag po ako ng isang kapatid kong choir upang umawit, upang pasimulan ang tema na inaalay sa atin ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ang Diyos! Ang tema po ng ating kapatid ay mahiwaga, ang kahiwaga ng ating Panginoon. Kaya nawa po sa awiting ito ay sa hiwaga po ng ating Panginoon, hindi natin namamalayan ang kanyang awat habag, ang kanyang pagpapala ay ating nakakamtan sa bawat araw. Kung tayo po ay tuwirang sa Kanya, ay nagninilay sa bawat kaganapan sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sa bawat araw po, may hiwaga tayong natatanggap. At kung tunay tayong sa Kanya nagpapakatotoo, tayo Kanyang pagpapalain. Amen po ba? Kaya't namnamin niyo po ang awing iting ito para po sa inyong lahat. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya. Makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos ang hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkakadarugay mamamayan. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain
ng Diyos, daigdig niya'y takip kabanalan. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayan. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Nawa po tayong lahat pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po, mahal na kapatid. Ano po ba yung napulot natin sa awitin ng ating mahal na kapatid? Naway kahabagan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, kumatuka at ikaw ay bubuksan. Kahahabagan tayo ng ating Panginoon kung nakikita ng ating Panginoon, tayo ay nagsusumakit at nagpapakabuti sa ating mga sarili. Amen po ba yon? Kaya upang tayo laging kahabagan ng ating Panginoon, gawin natin ng marapat at karapat-dapat na sa tuwin ay maiyalay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tinatawagan ko po ang isang CAPS upang ibahagi kung ano nga po ba ang hiwaga ng kanyang pananampalataya. Tinatawagan ko po si kapatid na Amang Lagman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tema po natin ang hiwaga ng pananampalataya. Talaga pong napakahiwaga ng pananampalataya. Ako po bilang isang driver ni Engineer Boy Bailon, ako po nagkaroon ng karamdaman. Ako po na-stroke doon po sa bahay niya sa Manila. Ngayon po, nung pong umpisa po nung pagkaka-stroke ko, naihi po ako, pero hindi ako maihi. Noon pong tumayo ako, nahihilo ako. Napakabilis po ng pangyayari, punta po ako sa may garahe, hindi na po ako makalakad. Kaya po, nung pabalik po ako sa kwarto ko, kinato ko po yung kwarto ng katulong at sinabi ko po sa kanila na ako'y puntahan doon sa tulugan ko at ako masama tama ako, sabi po sa kanila. Yung taon po nila ako ron, nakita po nila na ako talagang iba na raw ang kulay ko at namumutla. Tinawag po yung boss namin sa taas at sinabi po sa kanya. Nanawag po yung mag-asawa at tinignan nga po ako, sabi po hindi ba meron kang iniinom na gamot? Pinakuha po sa akin yung gamot na yon at ininom ko. Hindi ko na po malulun yung gamot kahit po paano gawin kong inom. Talaga pong hindi ko na malagok. Di ngayon po, sabi niya, idadala na ka sa ospital. Sabi ko po sa kanya, mamaya na lang kapos, baka sakali naman pong mawala ito. Ang ginawa po, nag-init ng tubig yung mga katulong, pinunasan akong tubig mainit. Tapos po, hindi po nagtagal, nakita nila talaga na grabe ko. Tinawagan uli yung boss ko sa taas at pumanaog at dinala nga po ako sa ospital. Bago po ako dinala sa ospital, yung pong asawa ni boss na si Ma'am Liway, tinurusan po akong ganon. Tapos po, binigay po sa akin yung litrato ng Divine Mercy kasama po si Apo Kunching. Ngayon po, hawak-hawak po yun. Talagang iba na po yung tanaw ko talaga. Umiikit na po yung tanaw ko Hanggang sa sinakay po ako sa sakyan, naka-akbay na lang po ako sa dalawang katulong.
at sinakay po ako sa sakyan. Nakapaglakad pa po ako pero nung masasakyan na po kami, nang tumatakbo, ang tanong ko po ng sasakyan, umiikot na ganon. Pero hawak ko po yung litrato ng Divine Mercy at ng Apo Kunching. Yun po yung nagpalakas sa akin ng loob na sabi ko po, sa oras po na yon, talaga pong wala na akong maisip kung hindi tumawag sa Panginoon na gabayan mo po ako, Panginoon, at gusto ko pa pong mabuhay. Sabi ko ganon. Pero ang tanong ko po, umiikot yung sasakyan ganon. Pagdating po sa ospital, hindi na po ako makalakad. Sinakay na lang po ako rin sa higaan na ganon. Ngayon po, pero may isip pa po ako. Hawak-hawak ko po talaga yung litrato ng Divine Mercy at talagang siya yung pag tinanong ganon, kahit po ako nakapikit na ganon, lagi po siya nakikita ko talaga. At ang Apo Kunching. Ngayon po, sabi po nung nurse, dapat ikumpain to. Kailangan daw magbayad pa ng deposito para po makapasok. Pero pag wala pong deposito, hindi po ako makakapasok. Kaya po, wala naman pong dalang pera yung bayaw ni boss dahil biglaan nga yung pangyayari. Buti po, nung kinahapunan, nagbigay po ng incentive si boss. Nabigyan po ako ng 10,000, kaya po siya yung naibigay doon sa ospital. Oras pong mangyari yun, naibigay po, nawala na po ako ng malay. Nang magising po ako, may hos po ako sa ilong, yung GT. Tapos po, pati po sa ari, may ehos ako. Tapos po, sa ICU na po pala ako, tumutulo po yung laway ko, saka sinisinok po ako. Pag po ako dumilot na ganon, nahihilo ko, umiikot yung paningin ko. Pero yung litrato ng Divine Mercy, hawak ko pa. Talaga pong, doon ko po hiningi sa kanya ang kagalingan. Kaya po napakahiwaga ng pananampalataya. E di, nabot po ako ng 2 araw sa ospital, kuminsan po, sa ICU, kuminsan po, magigising ako, magkakamalay ako, wala yung kasakamay ko yung Divine Mercy. At yung mano po, hanapin ko, ando lang po pala sa ilalim ng higaan ko. Di hawak ko na naman po. Hanggang sana ilabas po ako sa ICU, yun nga po na nilagay na ako sa kwarto. Ayun po, pag may dumadalaw, ang tanong ko po sa dumadalaw, yung ulo niya naka sa baba at yung paa niya sa taas. At saka po yung sinok ko talagang hindi po humihinto. Masakit na po yung dibdib ko sa sinok. Pag po talagang masakit na, ginagawa ko lang po, pinipigil ko yung hininga ko para mawala yung sinok ko. Mga 10 minutes lang po, bumabalik na naman yung sinok ko. Samdalit sabi po, inabot ako ng 14 na araw sa ospital. Ngayon po, palabas na po ako. Pagdating po dyan sa bahay namin, wala po akong oxygen at saka talaga pong yung pagkain ko sa ilong lang po nagdadaan. Kaya mahina po ang katawan ko. Pagdating po ng 4 na oras, painumin po ako ng gamot, ginigilin lang po yun para paraanin doon sa ilong ko. Pagkatapos po, ang pagkain ko, ginigilin lang doon po para makadaan sa ilong ko. Alam niyo po, tumawag si Boy Bailon sa akin, yung pong boss ko, si Engineer Danilo Boy Bailon. Kamusta ka na? Sabi niya. Sabi ko, boss, mahina pa rin po ako . Sabi ko gano'n. Sige, pupunta ka ako sa Divine Mercy bukas. Pumunta ka. Kaya po dito kami nagkita. Alam niyo po, nung dalim po ako rito, naka-wheelchair ako. Tumutulo po yung laway ko, nakangiwi ako, hindi po ako makapagsalita. Dahil po doon sa ibinigay sa aking litrato ng Divine Mercy at ni Apo Kunching, talaga pong lumakas ang loob ko. Sabi ko, hindi ako mamamatay dahil sa tulong ng Panginoon. Sabi pong gano'n. Yun nga po, patuloy po yung pagpunta ko rito hanggang sa nawala na po yung hose ko sa ilong. Tapos po, yung pong pagkaduling ko, pag po titiyatakpan ko na lang po isang mata ko, pag po ngabit na isang mata ko, ilipat ko na mapuro sa isang mata. Lagi po doon ako nakapwesto sa upuan na yon. Pag po lumalabas yung si Apo Kunching,
Timano po, ako yung nadadaanan. Nga po, binibendisyonan ako. Tapos po, pagka, papaakay ako rito, pag nagbibendisyon, at ang sabi po ng Apo Kunching, magpatuloy lang daw po ang magbata ako. Pero nakararamdam na po ako ng ginawa. Sa tuwing pong magbibendisyon ako, doon pa lang po, inihiling ko na sa Panginoon Diyos na ibibendisyon sa akin, kagalingan. Alam niyo po, hindi po nagtagal. Wala na po yung pagsisino ko, saka agaw ko po ng candy, wala na po yun. Tapos po, pag may nakikita po ako sumasayaw rito, mga Kaps, ako po yung inggit na inggit. Pero kahit po ako nakaupo, gumagano din po ako. Talaga po ako naman po talaga talagang nananampalataya. Hindi pa man po ako napunta rito, umaatim po ako sa El Shaddai. Kaya lang po, nagkaroon pa nagkakataon nung ako po maging driver bodyguard. Naging busy kami, nawala na po ako sa pananampalataya. Pero nung mapunta po ako rito, na doble po ang aking pananampalataya. Dahil po, kasabay ng kagalingan, ang aking naging pananampalataya, kaya po napakahiwaga ng Panginoon. Nihilot po ako ng isang alagad. Sabi po niya sa akin kapatid, magaling ka na kasi palatandaan. Pagka pumutok na yung mga buto, magaling na. Kung sakali ba at ikaw gumaling ano gagawin mo? Sabi ko po maglilingkod po ako sa Panginoon, sabi kong gano'n. One mo lang yung sinasabi mo kasi napakarami na gumaling dito. Yung nga ang sinasabi, maglilingkod sa Panginoon. Pero pagka magaling na, hindi mo na makita. Kaya po nung umuwi ako sa amin, ako po yung nagdasal. Sabi ko po, Lord, pagbalik ko po bukas, sabihin mo na po sa akin kung ano po yung paglilingkod na gagawin ko. Nagkataon naman po na magbebendisyon ng Apo sa Kaps. Meron pong Kaps na hindi pa nabebendisyonan. Nakakasama na po ako ron. Kaya po, akay-akay pa ako nung asawa ko, Kaps na ako. Yun po, patuloy po ang pananampalataya hanggang sa minsan po, nakaluhod ako dito sa adoration. Dadasal po ako. Biglang pagtayo ko po, merong isang babae na nawakan po ako sa kamay na ganon. At ang sabi po niya, napakapalad mo, kapatid, sabi niya. Napakapalad mo, anak. Yung pala, sabi, anak. Napakapalad mo, mahal na mahal kita, sabi po niya. Tapos po, lahat po ng mga masasakit sa akin, pinipindot niya pong ganon. Pero nakapikit po akong ganon. Dahil ang nararamdaman ko po, ang pinipindot sa akin, ang Panginoon Diyos. Na yun pong andoon sa adoration na nakaupo po ngayon doon. Ngayon po, paglabas ko po, yung pong babae, hindi ko na nakita, oras na gumanon ako, dumiretso siya ron. Pero, ang tanong ko po, isang alagad. Tapos po nung lumabas ako, sinaabang ako nga po, titignan ko kung sino, pero hindi ko na po siya nakita. Kaya po, sa ngayon po, kahit mga alagad, pero hindi ko po matandaan kung sino sa kanila. Siguro nga po ang Panginoon yun. Dahil yun po ang iniisip ko na ang Panginoon yung nagkuha sa akin, nagmilot sa akin. Yun nga po, sa tuwing dadaan ako rito hanggang ngayon, minsan po nung pong mahal na araw, nagpahugas nga po tayo ng mga paa, tsaka binidensyon tayo ng Apo. Yun nga po, sabi ng Apo nalimbawa nga raw po ako sa nangyari sa akin sa mga na-stroke. Kaya po mga kapatid, manampalataya po tayo at bibigyan po tayo ng hiwaga ng Panginoon. At siya po ang bibigay sa atin ng kagalingan. Ngayon po, sa nararamdaman ko ngayon, nagmimiti po ako na habang buhay na maglilingkod po ako dito sa dambanang ito. Hinihiling ko po lagi sa Panginoon dahil kung ako lang po sa dami pong pagsubok parang hindi ko may pagpapatuloy pero lagi ko pong hinihiling sa Panginoon Diyos na Lord, huwag mo na po akong bitawan.
sabi ko po sa kanila. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po sa kanyang malalim na pananampalataya, ang hiwaga ay kanyang nakamtan. Sapagkat kung sino ang nakasilay sa kanya nung bagong dating siya dito, iisipin niyo po na wala na siyang kagalingan. Sapagkat yun nga po, hindi siya makalakad, naduduling siya, hindi siya makakain, nakaganon. Wala po siya sa ulirat kasi nga po medyo tinamaan yung ugat sa kanyang ulo. Subalit, sabi nga niya, sa pamamagitan ng litrato ng Divine Mercy, ng chaplet, na andun din ang litrato ng ating mahal na Apo Kunching na ibinigay sa kanya ng kanyang amo o ni kapatid na Liway, yun ang naging sandatan niya upang ang kanyang pananalig o pananampalataya ay mabuksan. Sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ating Panginoon na mayroong magagawa sa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, nagpakatotoo siya, nanalig siya na siya ay gagaling at pagagalingin ng ating Panginoon at nakamtan niya ang hiwaga. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang aming kapatid na Mother of the House upang ibahagi ang kahiwagaan ng pananampalataya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat, Ama, sa bawat oras na patuloy ka nagpapadama ng iyong mga hiwaga dahil sa pananampalataya at pananalig ng iyong mga anak. Na sa dakong ito ay nakikipagtipan ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay patuloy mong inihahasik upang matutunan naming lubos ang iyong kahiwagaan, ang iyong kadakilaan, na sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya, ito'y aming makakamtan. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan sa oras na ito at sa araw na ito ay ganap makamtan ang malalim na pananalig at pananampalataya sa iyo upang ang hiwaga mo ay kanilang madama. Ngayon at kailanman, habang kami nabubuhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid at kung narinig niyo po, sadyang hindi kayang sukatin at likumin kung gaano kalaki ang magagawang hiwaga ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? Na ang bunga ng hiwaga ay tunay na pananalig at pananampalataya. Amen? Sapagkat kung wala kang pananalig at pananampalataya, wala kang hiwaga na makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito gagawin? Alam niyo po, hindi ito kayang gawin ng taong-tao. Kundi, ito po ay isang regalo na mula sa Diyos na kung nakamtan at nadama mo na may bahagi ang Espiritu Santo sa buhay mo, huwag mo nang pakawalan. Buhay po ba ang Diyos? Huwag mo nang pakawalan. Sapagkat doon mag-uumpisa kung paanong ang tinanggap mo ay may magagawa pala sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito ang aking nasambit sa inyo? Sapagkat ang malalim na pananalig at pananampalataya ay hindi maaaring gawing biro lang. Na sa ganitong kaparaanan, halimbawa, nananalig ako sa Diyos sapagkat may hinihintay ako na ibibigay niya sa akin. At kapag dumating yung takda, ikaw bilang tao sa hinihintay mo at hindi yung dumating na ipinagkaloob niya, babaliktad ka na naman. Wag. Kailangan magbata ka rin upang ang hiwaga ng Diyos na nais mo makamtan ay iyong makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may pananalig ka, may pananampalataya ka, kung hindi ka naman magbabata, wala, hindi mo makakamtan ng hiwaga. Sapagkat walang nakakaalam ng takda kung kailan niya ito ibibigay. Subalit kung susuriin po, bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, nagbibigay ng hiwaga ang Diyos sa iba't ibang katauhan na iba't ibang kaparaanan din naman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa buhay ko ngayon, sabi ko nga, ang malalim na pananalig at pananampalataya, ang bunga ay hiwaga. Paano? At saan? Kanino? Ganun po yung tanong. Wala kayong makikita. Subalit ikaw na tumanggap sa Diyos at tuwirang pinagharian ng banal na Espiritu, siya din po yung gagalaw para sa'yo. Amen? Huwag mong haranggahin ang isip mo. Huwag mong haranggahin ang puso mo, kundi ipagparaya mo na siya makakilos upang ang hiwaga ng Diyos ay iyong makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito? Paano ito nagaganap? Simple lang po. Sa material na bagay, halimbawa, wala kang salapi. Maghapon, magdamag, nag-isip ka, hindi ka nakatulog. May napala ka ba?
Wala, di ba? Sasakit la ulo mo, maiinis ka pa sa kasama mo sa bahay. Subalit sa pananalig at pananampalataya mo, wala ka mang salapi sa oras na ito. Subalit dumulog ka sa Ama. Alam niyo po, gigising ka na may galak at may ngiti sa labi mo, maya-maya may kakatok sa'yo. Pinapunta ako kanina dito ni binibigay ito sa'yo. Buhay po bang Diyos? Ganun po, sapagkat, siguro po, maaaring sabihin nyo, ikaw yun, kapatid na Marisa. Alam niyo po, ang isang sangkap at isang, sangkap po ng pananalig at pananampalataya para magkaroon ng hiwaga, kailangan huwag kang maging salawahan. Amen? Pag naging salawahan ka, doon sa pinanaligan mo, malilito ka. At kapag nalito ka na, dumating man yung binigay sa'yo, malilito ka pa rin. Kanino kaya galing ito? Sa Diyos ba talaga o sa kalaban? May ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nagagawa rin po yan ng kalaban. Amen? Nagagawa rin po, lalo na sa mga material na bagay. Subalit ang pinakamahalaga po, ang pananalig at pananampalataya na ipinunla po ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, sa amin po bilang mga alagad, is pananampalataya sa hindi namin nakikita. Amen? Sapagkat ang hindi nakikita na yon, yun po yung kinilala kong lubos, yung hindi nakikita. Subalit siya'y mahiwaga. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nakita ng mata mo, alam mo na kung anong gagawin niya. Subalit kung hindi pa nakikita ng mata mo, surprised. Amen? Kaya yung surprise na yun ay binibigay niya, ikaw ang nasusurprise. Ito, binigay ni God. Dahil hindi mo nga nakita, mga kapatid, yun po, doon po tayo pumokos ngayon. Doon sa hindi natin nakikita. Yung mabuting gawa ng Diyos, na ito yung kapangyarihan niya. Ganito kalawak ang kapangyarihan niya, walang makapapantay. So dahil alam mo na ganito ang kapangyarihan niya, malawak ang kapangyarihan niya, wala kang gagawin kundi manahan sa Kanya, ngayon at kailanman, anuman ang kaganapan, alam mong may magagawa pa rin siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaso lang po, bakit hindi po napagtatagumpayan ng iba? Wala ako ngayong pera, bukas may problema ako. May Diyos ba? Yan po eh. Alam niyo po, kung alam nyo lang ang sikreto, kung paano pong mai-inlove si God sa'yo, simple lang po. Ipakita mo muna ang pananalig at pananampalataya mo sa Kanya at sigurado yung hiwaga niya makakamtan mo. Buhay po ba ang Diyos? Nananalig ka ngayon dahil ang dami mong biyaya. Bukas naghirap ka na, ayaw mo na sa Kanya. Hindi pwede yun. Amen? Mga kapatid, alam nyo po, dyan po nagsusumigaw ang puso ko. Gusto pong ipunla ito ng Ama sa mga anak ng Ama. Amen? Sapagkat sa panahon po ngayon, marami nagaganap, walang makakahawak ng buhay, at wala rin makasisino kung ano magaganap sa sunod na bukas. Subalit ang Diyos, ngayon at kailanman at sa sunod na panahon, alam na niya kung ano magaganap sa'yo. So kanino ka kakapit? Sa tao ba? Na binibigyan ka ngayon, bukas bibigyan ka hanggang 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, at pagkabukas, pag naghirap na niya, mag-aaway na kayong dalawa. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa Diyos, walang aaway sa'yo. Kapag ang pananalig at pananampalataya mo ay pinayaman mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang tutupad sa katauhan mo, sigurado ang hiwaga na pinagmulan ng Banal na Espiritu, yun din ang magbibigay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mahirap itong gawin ng taong-tao sapagkat ito'y regalo. Hingin niyo po sa Diyos. Amen? Dahil alam ko po, pagkabinyag natin, binibinyagan kita sa pangalang Ama, Anak at Espiritu Santo, mayroon ng liwanag tayo. Amen? Subalit yung liwanag na yun ay hindi nalilinang. Kaya hindi natin alam kung paano siya gagalaw at kikilos. Subalit sa panahon ng Espiritu, ngayon po, sa dakong ito, pinaliliwanag po niya. Ito ang nagagawa ng Espiritu Santo. Ito yung gampanin niya. Ito yung kaloob niya. Ikaw tao, wag kang maging bingit bulag para ang hiwaga niya ay hindi masayang. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sabi siguro ninyo, bakit kanya si kapatid na Marisa parang dinididik? Totoo po yun. Nabubuhay po kami sa hiwaga ng Diyos. Bawat araw, bawat minuto. Bakit po? Mas masarap. Mas masarap kapag nabubuhay ka sa hiwaga. Wala kang stress. Walang hirap ng katawan. Nakita nyo araw-araw kami pumapasok. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran namin dahil mahiwaga po siya at nakikita po niya kung sinong kumikilos at gumagalaw ng totoo sa Kanya, ibibigay din niya yung suporta. Buhay po ba ang Diyos? Paano bumababa mula sa langit? Hindi po, hindi bumababa mula sa langit.
may gagamitin din po siya. Sa bawat kampay ng kanyang mga kamay, pwede niyang baguhin ang isip ng sino man. Pwede ipaisip, halimbawa kay tatay, naku, hindi ko kilala yung alagad nagbabahagi na yun, pero nasyahan ako. Pinaisip sa kanya, bukas nga dalhan mo nga ng itlog yun para may ulam sila. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nagagawa po yun ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, wag po nating bigyan ng limitasyon yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat, kaya lang po hindi siya nakagagalaw ng malaya dahil mismo tayong tao, ayaw nating iparaya na siya'y kumilos at gumalaw sa ating buhay. Amen? Halimbawa po, o sige, pinaubaya ko na sa Diyos. Ano po? Nagaganap po ito sa akin eh. Pinaubaya ko na sa Diyos. Subalit dahil hindi pa nagaganap yung gusto niyang gawin para sa'yo, naiinip ka. Ano ba talaga yung gagawin mo? Naiinip na ako. Wala akong mahalapitan, wala kahit na ano. Subalit, alam niyo po, ugaling tao po yun. Kapag ipinaubaya mo sa Diyos, hintayin mo na lang kung ano kaya niyang gawin. Subalit, wag mong sukatin. Kung kaya ba niya yon, wag mo siya tanungin. Kayang-kaya niya, kahit pinakamahirap, kaya pa rin niya na maging madali. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagaganap. Bawat araw, bawat minuto, sabi ko nga, Ama, ang lakas na kaloob mo sa akin bilang katauhan, lupang katawan, ay hindi ko kaya kung ako'y pagkatao lang. Subalit dahil alam kong kasama kita, kahit dalas-dalas, humahakbang. Kahit may nararamdaman, nakakahakbang. Dahil alam mo na may Diyos na umaagapay sa'yo. At yun po yung kanyang hiwaga. Hindi mo masusukat at hindi mo rin magiging basehan ng material na bagay. Minsan po, maaari sabihin niya, biyaya, hiwaga. Naku, tingnan mo nga, hindi ko inaasahan. Meron ako ngayon. Hindi ko ito inaasahan. Hiwaga yun. Hindi mo inaasahan eh. Amen? Pero kung wala ka nang aasahan, tatanungin ng Diyos, may hiwaga ka ba? Buhay pa ba ang Diyos? Ayaw ng Diyos ng ganon. Amen po ba yun? Itinuturo ko po sa inyo, hindi para pangaralan kayo. Nagaganap po kasi sa buhay namin eh. Bilang mga lingkod, sabi nga, eto na malinaw na malinaw. Kapag ikaw pala ay inakay ng Diyos at pinili na siya'y paglingkuran, hindi ka niya bibigyan ng hirap. Amen? Sapagkat mayaman siya lahat. Para walang pinagkaiba, sa akin ka magtrabaho, sa ubasan ko ikaw magtrabaho, at akong bahala sa'yo. Hindi bababa ang sweldo mo. Hindi niya ibababa mula sa langit, eto ngayon, kinsenas katapusan, may sweldo ka. Hindi po. Hintayin mo lang. At sigurado kapag nagbigay siya, advance pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po si God. Kaya, hindi mapaniwalaan ng tao kasi hindi pa nagaganap. Subalit, paniwalaan niyo muna, magtiwala po muna kayo, at sigurado, ipagaganap po sa inyo. Totoo pala yung sinasabi nila. Totoo pala yung sinasabi nila. Sapagkat ang ating Panginoon, ayaw niyang masayang lahat ng ibinababa niya. Amen? Ayaw niyang masayang. Kaya sa bawat araw po, kung paano po bilang isang alagad, ang sarap. Ang sarap po. Masarap po. Himay-himayin ang kanyang hiwaga. Na matatawa ka kahit mag-isa ka. Lumulundag ang puso mo kahit nag-iisa ka. Sapagkat alam mo yung nangungusap sa'yo ay punong-puno ng kabutihan. Punong-puno ng hiwaga. Kaya sabi ko kay Mami Beth, lahat ng sinasabi mo sa akin na iniluluwan ng labi mo at makabubuti, inaangkin ko na yun kahit hindi pa nagaganap. Araw-araw mo sabihan mo ako ng ganyan at sigurado magaganap sa akin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yun po yung mga hiwaga na hindi mo pa nakikita, subalit pinanaligan mo na at pag ibinigay ng Ama, hindi mo inaasahan, hiwaga po yun. Mga kapatid, nawa po, ito po yung ating pong kamtin na sa bawat araw, wala na tayong aasahang tao. Nakita niyo po, kahit sa Diyos, may laso na ngayon. Amen? Kahit sa Diyos. Babasahin mo pa ba lahat ng ingredients niya para malaman mo, hindi ka naman doktor. Amen? Siyempre, ang mga tao iinom na lang. Subalit, nakita niyo po, isa inumin sa mga Diyos, may laso na rin po. Sino ngayon ang hahanapan mo at kakapitan mo para mag-control ng mga laso na yan? Ang Diyos. Amen? Kaya sa bawat araw po, yan po ang nais ko ipunla sa inyo na nagaganap po sa aming buhay. Wala nang iba na pwedeng panghawakan pa, kundi manalig, manampalataya, at ang magiging bunga ay ang hiwaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ngayon at kailanman, talaga pong isipin mo pag may sakit ka, oo nga, marami kang pera. Pag pumasok ka sa hospital, hindi ka napakakawalan kasi marami kang pambayad. Amen? Subalit dito,
Kahit marami kang pera, hindi ka sisigilin ng Diyos. Ibibigay pa rin ang hiwaga sa'yo kung nananampalataya at nananalig sapagkat ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, pinagiging dapat po na pinatutupad ng Ama na kami po'y magkasakit, magkaroon ng karamdaman, mawalan, lahat para ipatutuo po namin na ang tinanggap namin sa dakong ito, ang kinilala po namin sa dakong ito, at tuwirang kinikilala pa ngayon at kailan at kikilalanin, ay tunay na mahiwaga. Kaya mga kapatid, walang lugi. Amen? Ibigay mo muna sa'yo bago niya ibigay yung sa Kanya. Huwag mong hintayin na si Ama muna ang gumawa para sa'yo. Gumagawa na siya araw-araw eh. Amen? Hintayin mo muna na ikaw naman. Sapagkat lagi siyang gumagawa araw-araw yung buhay natin, yung hininga natin, hiwaga na po yun. Subalit, wala pa tayo na ibabalik. So, patunayan naman po natin, tayo muna ang gumawa para sa Kanya upang ang hiwaga niya ay huwag masayang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Huwag niyo na po kayong pagdalawang isip. Kahit wala pa kayong makapa sa isip at puso niyo na kaya itong gawin ng Diyos, o halimbawa, paano naman ako maniniwala sa kanila? Nangyayari nga sa akin ay ganito. Kahit ganyan nangyayari sa'yo, manampalataya ka pa rin sapagkat alam po nating lahat na makapangyarihan ng Diyos, walang hindi siya kayang gawin. Lahat kaya niyang gawin. Kaya yun po yung gusto ko idikdik sa isip at puso nyo, na ang Diyos na buhay, hindi mo man siya nakikita, kaya kanyang bigyan ng patag na buhay, na may kapayapaan, may karangyaan, wala mang material nakikita, subalit may galak sa iyong kalooban. At yun ay isang hiwaga ng Diyos na hindi mo mabibili sa tindahan, hindi mo makukuha sa kung saan, hindi mo mananakaw sa kung saan, subalit dahil may Diyos, ipadadaman niya sa iyo, ikaw ay aking anak at hindi kita pababayaan. Tamasahin mo ito, huwag ka lang maging abusado. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan ang Diyos. Nasabi nga, kagabi, naisip ko, Ama, para ka talaga isang magulang na, halimbawa si tatay ko siya. Kung halimbawa si tatay man po, ginagawan ko siya lagi ng mabuti, ano po yung magiging feeling niya sa akin? Di ba sasabihin, itong anak ko na to, napakabuti. Tingnan mo nga, kahit alam niyang meron pa rin ako, binibigyan pa rin niya ako ng ganito. Ganon din po ang Diyos. Wala siya ibabalik sa'yo, kundi kabutihan din. Subalit ikaw na anak, lagi mong awayin ng tatay mo, lagi kang maging masubail sa kanya, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Hayaan na lang, sabihin ng tatay mo, hayaan ko na nga siya. Saka ko na lang siya tutulungan pag nagbalik siya. Ganon din ang Diyos. Hahayaan ka bang tulungan ng Diyos samantala ang ginagawa mo mali? Hindi. Hindi ganon. Kailangan puro mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Upang makita po natin at tamasahin yung lahat ng hiwaga ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ako nangangaral muli. Yun po yung nararamdaman ko, pinadadama po ng Ama. Anak, ganyan lang ako. Gawan mo ako ng mabuti, mamuhunan ka ng mabuti, ibabalik ko sa'yo mabuti. So balik ko ikaw isang anak na suwail, sutil, iwanan mo ako at kailangan mo lang ako pag kailangan mo. Pag gusto mo, pagkatapos wala na naman, paano ako tatagal sa'yo? Ganon din po. Di ba ganyan din ang mga magulang natin? Ayoko na nga sa'yo. Pumupunta ka lang dito at dumadalaw sa akin kapag humihingi ka. Ganon din. Wag po. Araw-araw, mayroon man hiwaga o walang hiwaga, araw-araw, lumapit tayo sa Diyos, hindi para manghingi, kundi gumawa tayo ng mabuti para sa Kanya upang ang lahat ng hiwaga ibibigay niya ay huwag masasayang. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, Mother. Siguro po, lahat kayo maliwanag na po kung paano na ba natin makakamtan ang hiwaga ng pananampalataya. Mayroon po tayong isusuko, maging matapat tayo, manalig, magpakatotoo at gumawa ng mabuti. At tupdi natin ang nais at nasa ng ating Panginoon upang ang hiwaga ay ang pananampalataya natin ay magbunga ng hiwaga. Amen po ba yun? Habang wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching, tinatawagan ko po ang isang kapatid na alagad upang magbahagi o umawit ang kapatid na Gloria. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Kaganda po ng tema, nakikinig po ako, yung pong hiwaga ng Diyos. Lagi nating hinahanap yung hiwaga ng Diyos sa buhay natin eh. Yan po yung normal na bilang tao. Noon pong mga nagdaang panahon, lagi po akong nananaginip na natutulog ako tapos bigla para bang may sasaksak sa akin. Ngayon, yung panaksak niya, halos gano'n na lang dun sa akin dibdib, babaon na. Tapos bigla magigising ako. Sabi ko po,
sa sarili ko, bigla po akong magugulantang. Sabi ko, Panginoon, bakit lagi ganito yung napapaginipan ko? Sa ganitong kaparaanan mo ba ako babawian ng buhay? Yan po yung nasa isip ko. Ngayon, kayo po, nakaupo po kayo dyan, po. Sabi nung iba, hiwaga. Naku, parang nag-isip-isip. Kasi nawawala ng pag-asa. Ano kaya ang hiwaga sa akin ng Panginoon? Yung iba po sa inyo, ganyan ang iniisip. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Yung pagkaupo nyo na yan, at humihinga pa kayo, at ang iba'y nagpapay-pay-pay-pay, hiwaga na po ng Panginoon. Ako po'y kinikilabutan Yan po ang katotohanan. Kasi po, paghiga ko sa gabi, magse-cellphone po ako At kung may nakikipag-chat makikipag-chat pa ng konti Pagtapos ang gagawin ko baka kasi mamaya nasa isip ko, nako, baka mamaya kunin na ako ng Panginoon ngayong gabi neto. Kailangan i-off ko yung cellphone ko para hindi makita ng mga anak ko na may ka-chat ako. Ano po? Hindi naman po masama. Ibig sabihin, hindi naman, kung may ka-chat man ako, hindi po masama na magnakaw tayo ron, maganon tayo ron. Hindi po ganon, Kumbaga sa aking personal na buhay, merong mga bagay ako na ayoko na malaman pa ng mga anak ko. Di po ba? Yung personal sa akin. Sabi ko, nako, baka mami may nakalagay, one message. Toink. Baka mami patay na ako yung mabasa pa ng mga anak ko. Ayoko na po nung magulo. Ano po? Ngayon ganito. Sa buhay po natin, pag sinabing hiwaga, nako parang ang lalim. Hiwaga, yung bang bagay na hindi ka panipaniwala. Di po ba? Ganun Hindi ka panipaniwala. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, ako po ay binubuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng hiwaga niya. Mahirap pong ipaliwanag sa inyo ang nagaganap sa buhay ko. Hiwaga po ang kumikilos kung bakit ako'y naririto. Kung bakit sa bawat araw may hininga pa ako. Kung bakit nakapagpapahayag pa ako. Bakit ako nakapagsasalita at nakakaawit pa. Yan ay hiwaga ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, Ama, sabi ko, Panginoon, sa ganitong kaparaanan mo ba ako babawian ng buhay? Lagi po yan. Lagi po ako nananaginip na gano'n para akong binabangungot. Alam niyo po, pinagnilayan ko, iglap lang naman pala talaga Kapag ginusto ng amang bawian ka ng buhay, kahit nga nakaupo ka makukomatos ka Katulad na nangyari sa asawa ko. Nakaupo, nasa ilalim ng puno ng alatos, biglang inatake. Pagdating ng ospital, komatos, ano pa nalaman niya? Wala na, di po ba? Kaya nga po, kumbaga, sa atin bilang katauhan, huwag nating hanapin yung hiwagang-hiwaga na, yung para bang, huwag po tayong maghanap ng ganon. Kundi tignan natin sa sarili natin, sigurado po sa inyo, may hiwaga ang Diyos sa buhay nyo, kung tinatanggap ninyo. Pero kung hindi, at nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay natin, walang hiwagang nagagawa ang Diyos sa buhay natin. Pero kung meron tayong malalim na pananalig, may hiwaga lagi ang Diyos sa atin. Isipin nyo po, natutulog kayo. Ang pag-asa nyo, kinabukasan, magigising kayo. Pagkatapos, di na pala kayo magigising. Mamumulat ang inyong mata, kaluluwa na lang pala kayo. Hindi nyo alam kung nasaan kayo. Kanina po, habang umawit kami doon, nakipaglibing po ako sa patay na isa rin pong lingkod ng ating Panginoon, naglingkod din sa Diyos, na lola nga ni kapatid na Berhel. Sabi ko, habang naglalakad patungo doon sa simbahan, andoon pa lang ako, doon sa aming bahay, dahil po katabi po namin pinagburulang bisita, nakita ko na yung sasakyan, pagkaganda-gandang karwahe, yung po bang hinihila ng kabayo. Kuminsan po kasi may kalukuhan ako Ano kaya yung kabayo na biglang kumaripas ang takbo, paano na kaya nangyari doon sa bangkay, kuminsan po pumapasok at bilang tao, kasi sa kabayo, di ba? Kumbaga, hindi katulad ng sa tao, nagmamaneho, nakokontrol mo pagkabayo, naku po, kako patay, oras na kumaripas ang takbo to. Paano na kaya kako yung namatay? Di kaganda po nung kanyang karwahe. Sabi ko, kung sa bilang tao, pagka nga naman may salapi ka, may pera ka, kahit sa kamatayan mo'y mapagaganda. Ano nga po? Totoo. Maraming bulaklak, pwede yan. May mosiko na tumotorotot, pwede yan. May majoret pang kumikembot, pwede yan. Kasi may pera tayo. Ngayon, habang nagkukwentuhan po kami ng kapatid na Alan, kasi po naaaliw po ako sa nakikita ko, ang dami-daming nakikipaglibing. Sapagkat siyempre, mabuti naman pong tao ang namatay. Wala naman po kaming nabalitaan na ginawang masama ng tao na ito, kaya marami talaga makikipaglibing. Maganda ang kanyang karwahe.
Sabi ko, nagnilay po ako. Sabi ko, pag ako namatay, gusto ko simple lang. Kasi po kahit po ilalagay ako sa pinakamagandang sasakyan, kung yung kaluluwa ko naman, di ko alam kung saan ang kasasapitan, ano silbi nung maganda kong sinakyan, ano po? Hinihila-hila pa ako ng kabayo. Yun po ang dapat nating pagnilayan sa ating buhay. Ang Diyos ay tunay na mahiwaga. Kaya nga po kahapon, nung ako po ay hinilingan ng kapatid na Berna umawit doon sa Luksang Parangal, sa hindi sinasadyang pagkakataon nagbahagi po ang Espiritu Santo sa aking katauhan na kapagmensahe ng kaunti. Ang sabi po ay ganito, ano mang yaman ninyo o salaping taglay nyo, hindi nyo naman madadala sa kalangitan nito. Sapagkat hindi naman yan ang sinusuri ng dakilang ama ko, kundi yung ginawa mong mabuti dito sa lupa. Sapagkat tayo dito nakikipanahan lang, practice. Ang buhay natin dito ay practice. Ngayon, kung dito sa ating pagsasanay na ito, ang ginawa natin puro kasamaan. Pagdating ng takda, yung hiwaga, saan mo makikita? Baka kaya doon sa impyerno, doon ka nagpa-practice ng kasamaan. Di po ba? Katakutan natin yung paggawa ng masama. Sapagkat mahiwaga nga nakahimlay ka sa iyong kabaong. Sino ang nakababatid? Kung ang kaluluwang ito, saan tutungo? Wala, hindi po ba? Wala po. Ayun ang hiwaga. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, hindi sa langit yan, sapagkat mabuting tao yan. Maraming tinulungan niya, maraming ipinamigay niya, maraming gano'n. Hindi po. Hindi rin natin pwedeng sabihin na, naku, kasama na yan si Gloria na yan, kaya tinan mo hanggang sa namatay nakangiwi. Kasi napakasama ng ugali. Wala Wala po sa atin ang karapatan na mahusgahan ng isang tao. Yun ang kahiwagaan, sapagkat ang Diyos lang ang nakababatid nun. Saan tutungo ang kaluluwa ng bawat isa? Na tunay na dapat paglinayan ng mga tao na siyang tunay na kahiwa-hiwaga sa ating buhay. Huwag niyong hantayin yung, kasi wala akong pambayad ng kuryente mamaya sigurado mamaya may ganun. Tama po yan, mag-asam tayo dahil nananalig andun yung pananalig natin. Pero, mas laliman pa natin yung paghukay. Mas laliman pa natin yung pagsisid. Laliman pa natin, mas higit pa rin yung mapapala nating kahiwagaan ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, paghiga ko, Panginoon, anong hinihiling ko sa Diyos? Dugtungan pa niya ang buhay ko, alang-alang sa mga anak ko. Sapagkat ako yung magsisilbi nilang gabay. Kahapon, kami nung aking anak, nagkaroon kami ng problema, yung anak ko pong babae. Sapagkat, siyempre, hindi po niya abot kung ano yung aking kaisipan. Siyempre, hindi kami gano'n, hindi siya bukas. Pero nandoon pa rin yung pagtitimpi ko sa aking sarili. Panay akong dumudulog. Ano ang dinudulog ko sa Panginoon? Kayo na po ang bahala sa anak ko. Ipaunawa mo sa kanya kung ano yung nais ko. Ipaunawa sapagkat ang Diyos ay may magagawa. Tayo, wala. Wala tayong magagawa. Tanging ang Diyos ang nakababatid ng lahat. At tanging sa kanya nagmumula ang tunay na hiwaga. Napakasarap pong magnilay pagdating sa hiwaga ng Diyos. Sa pasimula pa lamang ng aking buhay, kung paano ako'y tinawag niya rito, isa ng kahiwa-hiwaga. Sapagkat ang kagustuhan ko, ang minimithi ng puso ko, yan pong sanlibutan. Sapagkat ako nga po ay singer. Ano yun? Ay, singer ako, pahusayan tayo ng kanta. Habang may mga tao dyan, sige lang. Pagkatapos niyan, ang gusto kong awit ay mga awit na mga rock and roll, yung bang mga awit na kumbaga sa double meaning. Hate na hate ko yung awit na sa Panginoon. At ang sabi ko corny, boring. Boring sa akin yun, yung magpupuri. Pero nung mapunta ako dito, yun ang hiwaga. Katagal na panahon na wala akong ginawa kundi purihin ng demonyo. Totoo po yan. Wala akong ginawa kundi purihin ng dyablo. Bakit po? Kakanta ko yung kanta ko, 1,000 tapos kung ano-ano yung nakakarga sa utak ko. Sino ang pinupuri mo? Habang umaawit kayo, nagngingit-ngit ang puso mo? Sino ang pinapupurihan mo? Habang kumaawit kayo, nagyayabang ka? Hiwaga ng Panginoon kung paano lahat na yun ay natuklasan ko. Dito sa dako na ito, kung paano habang umaawit ka pala dapat ninanamnam mo sa puso mo at hindi lang sa bibig mo. Tanggalin yung pakikipagpaligsahan sapagkat hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, kaming kumakanta, anong ginagawa namin? Aawit kami, tatalikod sa tao. Wala kaming pakialam sa tao. Nakapikit sapagkat kung paano pinagnililayan yung awit na inihahandog sa ating Panginoon. Iyan ay isang hiwaga ng Diyos. Sige, nakikinig po kayo sa akin. Nakikinig kayo. Yan ay isang hiwaga ng Panginoon. Kung paano yung mabuting salita, tinatanggap ng puso nyo. Ngayon, kung hindi nyo tinatanggap ng puso nyo, yung mga salitang ibinabahagi sa inyo ng mga nagbabahagi dito sa harap,
May hiwaga po ba kayong napala doon? Wala eh. Sapagkat kaliit-liit ang katagang mabuting salita kung itatanim sa puso at diwa, sigurado may hiwaga kayong mapapala. Bakit po? Kapag sinabi, magpakumbaba ka, magtimpi ka. Kung dati kang still, makita mo lang yung kapitbahay mo nagsisiga, yung sinampay mo yung nausukan pumutak ka na ng pumutak. Nasaan ang pagtitimpi mo ron? Nasaan ang pagpapakumbaba mo ron? Pero kung ang gagawin mo, nang dahil sa pakikinig mo ng salita at araw dito na lagi sinasabi, magpakumbaba ka, kahit tila ikaw ay kawawa, gagawin mo. Mahirap pong magsalita at magyabang sa inyo. Hindi po tama. Subalit ang bawat isa, mayroong hiwagang gawa sa ating buhay ang Ama. Mayroon po sa aking buhay na mga dinanas sa mga pagsubok ko, ang aking Ama na binawian ng buhay, dito sa dakong ito, anong sabi niya sa akin? Be, sasama ako sa iyo dun sa pinupuntahan mo dahil meron po siyang sakit nga sa puso. Sabi ko, Ama, dahil gustuhan ko na bubuksan siya, tandaan mo, Ama, sa loob ng 9 na araw, gagaling ka. Yun ang ipinangako ko. Pagdakasabi ko po, inaku po, Panginoon kong Diyos, ba't ko po baka ako sinabi sa ama ko yung sa loob ng 9 na araw, gagaling siya. Ganyan po yung akin. Subalit hindi ko alam kung paano ko nga nasambit sa aking Panginoon. Alam niyo po nangyari? Nandito siya. Nung una, ayaw niyang sumayaw. Ayaw niya, nahihiya siya dahil mahihiyain ng aking ama. Sabi ko, paano kaya pag nagmensahe ang banal na Espiritu sa katauhan ni Apo, baka mainip dahil mainipin po yung aking ama. Subalit 1 araw, 2, 3 araw, hanggang sa 4 na araw, ano sabi niya? Napakagaling naman kang magsalita ng babae na yun. Lahat na sinasabi, tama Hanggang sa nakikita ko na siya, natutuwa na siya sa naririnig niya, hanggang sa unti-unti nabuksan siya, hanggang sa nakita ko, nagsasayaw na siya. Umuwi siya sa amin sa Pulilan. Ano ikinalat niya? Oh, pinuntahan na lahat ng kapitbahay. Ako, magaling Napakagaling doon. Sabi niya ganyan. Pati yung mga kagawad. Ang tawag sa alagad kagawad. Sabi niya, ang husay, magaling na ako. Lumakas ang tuhod ko. Lumakas ang aking pandinig lumakas. Ang aking mata ay luminaw. Sa totoo lamang po, yan ay isang hiwaga ng ating Panginoon. Sa 8 araw, habang umaawit ang aking ama, bigla na lamang nabuwal. Nabuwal siya habang kumakanta at nagpupuri sa Diyos. Pagdaka, sabi ng mahal na Apo, dalhin nyo doon sa ospital upang maanuhan ng oxygen. Umiiling ang aking ama. Subalit, sadyang hindi kalooban ng ating Panginoon na sa dakong ito'y mayroong bawian ng buhay sapagkat ang dakong ito ay bumubuhay. Dinala po namin ang aking ama, subalit, sabi ng mahal na Apo, tanggapin mo kung anong kalooban ng ama. Mahal na Apo, tanggap ko na po. Bagamat may lumbay sa aking puso, tanggap ko. Pagdating po ng tangos, alam ko, wala na siya. Subalit, wala ako ni anumang hinanakit sa Panginoon na, Ama, di pa sinabi mo sa pamamagitan ng bibig na ito, sa loob ng 9 na araw, gagaling ang ama ko. Bakit 8 araw, binawian mo na ng buhay? Sapagkat may hiwagang ginawa ang aking ama. Ang kamatayan, sino may walang makakahadlang? Ang iyong karamdaman kapag dinasa ng amang mahal, bibigyan kanya ng kagalingan. Subalit ang kamatayan ng tao, sino man, mayaman ka man, matalino't may salapi ka, hindi mo yan kayang hadlangan. Sa loob ng 8 araw, binawian ng buhay ang aking ama. Subalit may galak sa aking puso at kalooban. Sapagkat kumilos ang hiwaga ng Diyos sa aking ama, nakakilala siya sa Panginoon. Nakita ko kung paano siya lumuhod sa loob ng dambana, na sa loob ng 45 taon, hindi ko kailanman nakita ang aking ama na nakaluhod. Kung paano sa loob ng 8 araw, ang aking ama at ina, nakita ko silang nagsama sa aming bahay na very sweet sila. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan sila tungkol sa gawaing ito. Ano ang nasumpungan ng aking ama? Ang hiwaga na di lahat ng tao ay nakakasumpong nito. Kaya kayo mga kapatid, kung paano inihahayag ko ito sa inyo, ito ay katotohanan nagaganap sa aking buhay. Eto pa po, bagamat nandito na po ang mahal na po, sasamantalahin ko po. Ang aking pong asawa, comatose. Bagamat sa aking sarili, alam ko na ang operasyon ay mahirap para sa kanya. Subalit man dahil sa ang aking anak ay mapilit, para po ako nandoon sa nag-uumpugang bato. Nanay, ano gusto mo? Hahayaan mo ba si Papa na ganyan? Hahayaan mo, hintayin mo na lamang maghingalo? Sabi ko, baka delikado sa kanya ang ibiyahe ng Maynila, baka lalong matuluyan.
Ang sabi ng aking mga anak, kung kalooban ng Panginoon at hanggang doon na lang ang buhay niya, sa loob ng sasakyan, mamamatay siya. At least hindi natin pinabayaan. Sige po, lahat sa aming kalooban ay tutol na siya ipabiyak ang kanyang ulo. Pagdating doon po sa ospital, last minute, ilang minuto na lamang, kung paano ang hiwaga ng Diyos kumilos sa pamamagitan ng aking anak na matigas ang ulo, na siyang nagpupumilit na yung aking kabiyak po ay biyakin ng ulo. Gayong wala namang kasiguraduhan kung mabubuhay pa o ano. Nagdadasal kaming lahat na mahal na Apo doon sa chapel. Ako po wala na. Talaga isinurrender ko na kung ano man ang kalooban mo, Panginoon, bahala na kayo. Alam ko na walang kasiguraduhan kung bibiyakin at ooperahan, malaking gastos pa. Subalit pagdaka, ano ang ginawa ng Panginoon? Nangusap ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng anak ko at ang tinuran niya ay ganito sa akin. Nanay, kasi narinig ko, sinabi niya, wag na raw biyakin ang ulo ni Papa dahil masasaktan lang. Yung pong tayo po namin na yon, sabi ko, Diyos ko, Panginoon, paano mangyayari na doon na sa loob ng operating room ang aking kabiyak at halos minuto na lang ang kompleto na lahat ng gamit. Ano po ang ginawa namin? Nagtatakbo po kami hanggang doon sa operating room. Kumilos ang hiwaga ng Panginoon sa buhay naming mag-iina. Kung paano hindi niloob ng Ama na mabiyak pa ang ulo ng asawa ko, masaktan lang at doon ay magkagastos pa. Hindi niya niloob. Pagdating doon sa mga doktor, ang tanong sa akin, sabi ko, pasensya na po kayo, hindi ko na po pabibiyak ang ulo ng asawa ko, nagulat sila. Sapagkat may bayad na, meron ng gamit. Bakit? Sabi ng doktor, kaya namin buhayin yan. Bigyan mo kami ng dahilan kung bakit ayaw mo nang pa-opera yung asawa mo. Kaya namin buhayin yan, bata pa siya, mabubuhay pa siya. Sumagot po ako, isa lamang po ang sinagot ko. Sapagkat hindi na nais ng banal na espiritu na mapinsala pa at masaktan pa ang kabiyak ng puso ko. Humihingi ako ng tawad sa inyo, patawarin ninyo ako. Kung ano man po ang nagawa namin pagkaabala sa inyo, humihingi po ako ng tawad. Talagang nakayupo ako, tumutululuha ko. Humingi po ako ng tawad, nagpakumbaba po ako sa kanila. Yan ang hiwaga ng Diyos. Iglap lamang may magagawa siya sa ating buhay. Mga may sakit na pinanghihinaan. Bakit kayo pinanghihinaan? Ako nga nag-iisa na lang sa buhay pero lumalaban pa. Iba't iba tayo ng dinaranas mga kapatid. Subalit kung mayroon tayong Diyos na inaasahan, nakikilos tuwin na sa ating buhay, yung hiwaga padadaluyin niya sa atin. Subalit hindi ganun kadali. Kailangan mong dumaan sa mga pagsubok sapagkat yun ang magsisilbi mong katatagan. Paano mo ipaglalaban ng Diyos? Sa pagiging kataasan mo? Sa ayaw mo umamin ng pagkakasala mo, nagkasala ka na, matigas pa ulo mo? Matuto po tayo magpakumbaba sa ating sarili. Tumanggap ng anumang pagkakasala upang ang hiwaga ng Ama dumaloy sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nawa po sa binahagi ko, nagkaroon kayo ng inspirasyon, liwanag na siyang tatanglaw sa mga puso ninyong nadidimlan. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Salamat po sa lahat nagbahagi. Magsitayo